Sa loob ng 5 minuto, ipapakita ko sa iyo kung paano tuklasin at ipagtanggol ang iyong isipan mula sa mga teknik na ginagamit para pilitin ang isang tao na kumilos ng labag sa kanyang tunay na hangarin. Isipin mo ang isang kwartong puno ng mga boses na pilit kang binabaluktot. Habang nagsasalita sila ng mababait na salita, unti-unti nilang binabago ang ritmo ng iyong paghinga at ang direksyon ng iyong desisyon. Sa video na ito, bubuksan natin ang mga pintuan ng utak ng perswasyon, hindi para abusuhin, kundi para kilalanin. Ang pattern ng pagkilos, ang mga micro-ugat ng emosyon na sinasamantala, at ang agarang senyalis na dapat mong makita sa loob ng mga unang segundo ng interaksyon. Ibibigay ko rin ang 3 hakbang na pwede mong gawin agad para itigil ang automatic na pagsunod at ibalik ang sentro ng kontrol sa sarili. Isang simpleng teknik sa paghinga at pagpresyo ng tanong, isang frame na pipigil sa reflexive compliance at isang mikro-ritual para gawing malinaw ang hangganan. Kung nais mong manatiling malaya sa sariling isip, manood ng mabuti. Dahil ang tunay na lakas ngayon ay ang marunong tumanggi nang hindi nag-aaksaya ng dignidad. Aralin 1, ang sikolohiya ng impluensya. Paano nililinisan ng mga manipulator ang iyong kontrol at paano ka agarang magtatayo ng bakod. Sa unang minuto ng isang usapan, wala kang ideya kung gaano kalalim ang lupa na itinatayo ng ibang tao sa ilalim ng iyong mga paa. Ang mga pollutant ng pag-iisip, ang maliit na komplemento, ang mabilis na pagkagulat na may kasamang totoo ba ito, ang pagdududa na binubulong sa pagitan ng biro at seryoso, ay unti-unting winawasiwas ang iyong katinuan. Ang unang hakbang para hindi ka malagay sa delubyong iyon ay ang makita ang makina bago pa man ito magsimulang umandar. Ito ang leksyon. Kilalanin ang pattern ng impluensya, paghahati-hati ng atensyon, pagmamadali sa desisyon at pag-iba ng ritmo ng emosyon at gumawa ng isang mental na bakod na pumipigil sa reflexive compliance. Sa paraang cinematic, isipin mo ang iyong pag-iisip bilang kastilyo. Ang unang artilerya ng manlilinlang ay tinatangkang maghukay ng lagusan sa ilalim ng pader. Lalo kang mahihirapan kapag ikaw mismo ay umiinom ng tubig na inihain nila. Kaya ang unang utos ay simple, huminga, magtanong, at ilagay ang orasan sa mesa. Kung may isang bagay na hindi nabibigkas ng manlilinlang, iyon ay ang kahandaan na maghintay. Sa modernong mundo, ang pressure ay idinisenyo para i-shorten ang window ng iyong pag-iisip. Ang mga taktika na ginagamit sa social engineering, sa charismatic sales pitch, at sa manipulatibong romantic approach ay may iisang blueprint, lumikha ng urgency. Ngayon lang ito, kailangan mong pumili, walang oras para magduda. Ang defensive script ng isang taong may batang-batang alam sa larangan ay may 3 elemento. 1. Isang nakaprogram na pause, 3 malalim na paghinga para i-reset ang autonomic response. 2. Isang simpleng tanong na naglilinaw ng intensyon, ano ang eksaktong layunin mo sa akin ngayon? At 3. Isang microframe na nagpapakita ng hangganan, hihintayin ko ang oras ko para magdesisyon. Sa sandaling maipaloob mo ang rutina ng paghinto sa sarili, ang anumang taktika ng pagmamadali ay nawawalan ng lakas. Napakahalaga ng tono at ritmo sa paghahatid ng impluensya. Hindi lang ang mga salita ang pumipigil o nagpapakilos sa iyo. Ang bilis ng pagsasalita, ang pahinga sa pagitan ng pangungusap, ang pagkahagulgol na tila random, lahat ng iyon ay mga knobs na iniikot para baguhin ang estado mo. Ang susunod na hakbang sa proteksyon ay sensory calibration. Gawin mong ordinaryo ang abnormal. Kapag ang ibang tao ay nag-accelerate ng boses at nagbukas ng napakaraming detalye ng sabay-sabay, sagutin mo sa mabagal at malinaw na tono, huminga at ulitin. Isa-isa tayo. Ano ang unang hakbang dito?
Ang simpleng pagbabago ng iyong ritmo ay parang paglalagay ng friend sa roller coaster ng emosyon. Nawawala ang thrill at bumabalik ang kontrol. Ang mga manipulator ay kadalasang nag-aalok ng maliit na pabuya para sa malaking hakbang. Isang papuri, isang confirmation, isang maliit na lihim na ibinubulgar upang magtamo ng reciprocity. Sa psikolohiya ito tinatawag na reciprocity trigger. Upang protektahan ang sarili, kailangang may checklist ka ng minimum viable exchange. Huwag tumanggap ng utang na loob nang hindi malinaw kung ano ang kapalit. Magtanim ng isang tanong na palagi mong ibabato. Ano ang gusto mong kapalit nito kung ilalagay ko ang oras ko? Ang paghingi ng reciprocation protocol ay pumipigil sa kung anuman ang paggamit ng maliit na pabuya bilang bait para maghabol ka ng mas malaking obligasyon. Isa sa pinakamapanlinlang na taktika ay ang pagbibigay ng identity mirror. Pinapakita sa iyo ng mapagmaniobra ang bersyon ng sarili mong gusto mong paniwalaan. Ang iyong malakas na self, ang iyong pagkatao na hinahangaan mo. Kapag naramdaman mong tinitingnan ka bilang mas magaling o espesyal, ito ay maminsan-minsan isang sliding door patungo sa compliance. Ang kontrahakbang, practice neutral mirroring. Ibalik mo ang obserbasyon ng profesional at hindi emosyonal. Halimbawa, kung sinabing, alam kong ikaw ay may strategic vision, sumagot ka ng, anong specific na aksyon ang iyong nakikitang tumutugma sa sinasabi mo? Ang simpleng paghiling ng konkretong aksyon ay pinapawalang bisa ang flattering bait. Kapag ang pag-atake ay nagiging personal, panunutsok sa insecurity o pag-aangkin, nang alam mo lang mag-deploy ng boundary script. Ito ay sinisipat ng isang malinaw at tahimik na pahayag. Hindi ako komportable sa direksyong iyon, babalik tayo kapag may malinaw na konteksto. Ang kapangyarihan ng salitang iyon ay hindi sa drama, kundi sa katapatan. Kapag ulitin ng matino, nagbibigay ito ng domain marker sa pag-uusap. Sinasabi mo kung sino ang may karapatan magsalita at sino ang may karapatang huminto. Ang disiplina sa pagbibigay ng limitasyon ay mas naglilihim kaysa sa anumang rouse. Isang taktika na madalas pumapatay ng pag-iisip ay ang overload, pagbaha ng impormasyon para lumubo ang feeling ng complexity at panlilinlang. Ang lunas, chunking at simplification. Huwag hayaang maging hostage ang isipan mo sa dami ng data. Kumuha ng papel o buksan ang notepad. Hatiin ang ipinahahayag sa maliliit na tanong. Ano ang problema? Sino ang may responsibilidad? Ano ang timeline? Ano ang konkreto kong kalakad? Ang paggawa ng pisikal na tala ay nagre-redirect ng cognitive load mula sa kebs ng persuader pabalik sa praktikal na pag-iisip. Kung hindi nila kayang ipaliwanag sa simpleng listahan, malamang may hangganan ng kanilang intensyon. Sa maraming kaso, ang manipulator ay nag-uumpisa sa report, pagbuo ng koneksyon gamit ang common ground bago ilapat ang heavy ask. Protektahan ang rapport gamit ang qualification gating. Huwag magbigay ng sensitive na impormasyon nang wala pang kontraparte na napatunayan. I-verify ang identity at ang layunin. Sa praktika, magtanong ka ng one-line verification. Pwede mo bang ilahad sa akin ang eksaktong proseso ng iyong organisasyon para dito? Ang pagiging mapanuri bago mag-share ng identity details ay parang screening sa gate ng malaking gusali. Hindi ka makikipagpasok ng basta-basta. May mga pagkakataon na ang pressure ay hinihila mula sa grupo, social proof at peer pressure. Kapag ang karamihan ay marunong sumunod, madaling mahuhulog ang individual sa conformity. Ang kontradosis, adopt a deferral posture. Gamitin ang phrase, kailangan kong kumonsulta muna o pag-isipan ko at babalikan kita. Ang paglalagay ng third-party consulting step ay nagpapakita na hindi ka nagpapasya batay sa social momentum. Ipinapakita rin nito na may proseso ka. At prosesong iyon ay proteksyon laban sa instant manipulation. Minsan, ang pinakamabisang taktika ng depensa ay pag-alis mismo. Hindi lahat ng laban kailangang salihin.
Kung ang warning lights ay kumikislap, nagmamadali, may overpromise, may inconsistency, mag-apply ng safe exit line. Salamat, pero hindi ito ang tamang angkop para sa akin ngayon. Ang exit na ito ay dapat na mahinahon at propesyonal. Hindi ito kailangang magparami ng paliwanag. Ang kalayaan mong mag-walk away ay mismong bakod na nagpapanatili ng iyong loob. Kapag ang trato ay lumalalim sa emosyonal na blackmail o gaslighting, kailangan ng escalation protocol, dokumentasyon plus witness plus oras. Gumawa ng written record ng mga pangyayari, ipaalam sa neutral witness at bumuo ng malinaw na timeline. Ang dokumentasyon ay hindi lamang para sa legal na pag-aayos kundi para i-restore ang reality check ng iyong isipan. Kapag nag-aalangan ang memorya dahil sa pressure, ang external record ay magsisilbing pabalik sa totoo. Sa video style na leksyon na ito, isang teknik na agad mong maipapakita sa kamera ang 3-3-3 reset. 3 malalim na paghinga, 3 tanong para linawin ang intensyon at 3 segundo ng katahimikan bago magsalita. Ipakita ang demo, isang aktor na nag-aapela ng mabilis na kailangan mo na ng sagot at ikaw, mabagal ang paghinga, nagtanong, tumigil. Sa editing, i-zoom in ang pagbabago ng micro-expression, gumawa ng slow motion sa paghinga at maglagay ng isang bar na nagsusukat ng heart rate para cinematic effect. Ito ay hindi trick, ito ay simpleng cognitive firewall. Pag-aralan ang iyong sariling vulnerabilities. Ano ang mga emosyon na madaling matrigger sa'yo? Gamitin ang teknik na ito bilang self-inventory. Kapag alam mo na ang pareho mong pangunawa ay pride, insecurity o takot sa pagkawala, maghanda ng canned response para sa mga eksenang magpapatalbog sa iyo. Halimbawa, kung pride ang madaling pintuan, ihanda ang linya. Tinatanggap ko pero kailangan ko ng oras para suriin. Kung fear of missing out naman, linya. Anong eksaktong pagkakataon ang pinapahintulot nito at ano ang downside? Ang paghahanda ay pagpapalakas sa loob, huwag maliitin ang kapangyarihan ng community check. Bago magbigay ng malakihang commitment, lalo na kung may component na pinansyal o reputasyonal, i-run ito sa trusted advisor. Ang isang mabilis na pag-uusap sa isang taong neutral ay kadalasang naglalantad ng mga cracks sa narrative. Sa YouTube storytelling, gawin itong bahagi ng sequence. Ang narrator ay nagtanong sa isang mentor at ang mentor ay nagbigay ng red flags. I-edit ang reaction shot para ipakita ang cognitive relief ng protagonist. Sa pagtatapos ng araling ito, alalahanin, ang manipulator ay umaasa na hindi ka nag-e-expect ng proteksyon. Ang pinakamadaling paraan para baliktarin ang laro ay gawing mahirap para sa kanya na i-accelerate ang daloy. Huminga, itanong, i-record at kapag kailangan, lumayo. Ang mga simpleng ritual na ito ay hindi glamoroso, ngunit sila ang gumagawa ng pagkakaiba sa pagitan ng taong napapasok sa trap at ng taong lumilikha ng matibay na hangganan. Ang tunay na lakas sa mundo ng persuasion ay hindi ang pagkatuto kung paano magpatahimik ng iba. Ito ay ang pagkatuto kung paano panatilihin ang katalinuhan mo at ipagtanggol ang karapatan mo sa pagpili. Aralin ang anatomiya ng pagkumbinsi, paano gumagana ang mga armas ng perswasyon at paano mo sila mababaliktad. Bago mo makilala ang isang manipulator, kailangan mong makita ang buong disenyo ng sandatang ginagamit niya. Ang perswasyon ay parang arkitektura ng isipan. Bawat haligi, bawat pader, bawat anino ay dinisenyo para may epekto. Ang mga manlilinlang, advertiser, politiko, at kahit mga taong marunong sa social, manipulation ay gumagamit ng mga pattern na paulit-ulit. Reciprocity, scarcity, authority, consistency, liking, at social proof. Hindi mo kailangang maging biktima ng mga ito kung naiintindihan mo kung saan sila nakakapit sa utak mo.
Dahil sa sandaling alam mo kung anong emosyon ang inaapakan nila, nagiging transparent ang kanilang mga galaw. At kapag malinaw na, nawawala ang kapangyarihan nito. Simulan natin sa una, reciprocity, ang kasunduang hindi mo kailanman pinirmahan. Kapag may nagbigay sa'yo ng maliit na kabutihan, kahit walang hiningi kapalit, automatikong nararamdaman mong may utang na loob ka. Ito ay primal, nakatanim sa ating lipunan. Ginagamit ito ng mga salesman, influencer, at kahit ng mga personal na manipulator. Magbibigay sila ng komplementong tapat o maliit na tulong sa kahihingi ng mas malaking pabor. Ang lunas, pause at tanungin, gusto ko bang gawin ito dahil gusto ko o dahil ayaw kong maging masama? Ang kamalayan sa motibo mo ay nagpuputol sa invisible chain ng reciprocity, scarcity, ang ilusyon ng kakulangan. Ang mga manipulator ay eksperto sa paglikha ng pakiramdam ng pagkaapurahan. Ilang slot na lang, hanggang ngayon lang, bihirang pagkakataon ito. Ngunit ang tunay na kapangyarihan ay laging tahimik. Hindi kailangang magmadali. Kapag naramdaman mong pinipilit kang pumili agad, magtanong, kung hindi ito available bukas, talagang kailangan ko ba ito ngayon? Ang tanong ay parang preno. Sa sandaling maramdaman ng utak mo ang pahinga, nawawala ang panic response na ginagamit nila laban sa iyo. Authority, ang ilusyon ng pagiging tama dahil sa posisyon. Ang taong may uniforme, titulo o status ay kadalasang pinaniniwalaan kahit walang ebidensya. Si Robert Cialdini, sa kanyang pag-aaral, natuklasan na kahit simpleng doktor coat lang ay nagpapataas ng compliance rate ng pasyente sa 90%. Ngunit tandaan mo ito, ang tunay na autoridad ay hindi nakadamit kundi nakabase sa clarity at consistency. Kapag may taong gumagamit ng ako, ang eksperto dito, itanong mo, ano ang basehan mo at paano mo nalaman ito? Sa bawat tanong, natutunaw ang ilusyon, consistency, ang trap ng sariling salita. Kapag nakapagsalita na tayo ng oo, gusto nating panindigan ito kahit mali. Alam ito ng mga manipulator. Magsisimula sila sa maliit na kasunduan, saka ito palalakihin. Tulad ng foot in the door technique, kung saan magpapakonsent sila sa maliit na bagay. Tapos biglang lalaki ang hinihingi. Kapag naramdaman mong hinahatak ka ng iyong nakaraang oo, tandaan, ang karapatan mong magbago ng isip ay hindi kasalanan, ito ay karunungan. Liking, ang sandata ng koneksyon. Mas madaling mapapayag ang tao ng taong gusto nila. At kaya marunong ang mga manipulator gumamit ng charm, ng pagkakatulad, ng mga salitang pareho tayo o ramdam ko ang pinagdaanan mo. Sa unang pakiramdam ng instant connection, maglagay ng maliit na distansya. Tanungin mo sa sarili mo, gusto ko ba siya dahil mabait siya o dahil gusto niyang magustuhan ko siya? Ang simpleng kamalayan na iyon ay sapat para masira ang ilusyon ng likability trap. Social proof, ang panlilin lang ng karamihan. Lahat naman ginagawa ito. Tingnan mo, sikat to. Kapag pinipilit kang sumunod dahil ginagawa ng iba, huminga at itanong, ano ang personal kong dahilan? Ang paghinto ng collective trance ay nangangailangan ng isa lang na taong marunong huminto. At sa sandaling iyon, ikaw na ang bumabalik sa posisyon ng kontrol. Ang 6 na prinsipyong ito ay hindi masama sa sarili, sila ay neutral. Ginagamit din ng mga guro, tagapagbenta at leader para maghatid ng kabutihan. Ang linya sa pagitan ng perswasyon at manipulasyon ay intensyon. Kung ginagamit para tulungan kang magpasya ng may kalinawan, ito ay impluwensya. Kung ginagamit para alisin ang iyong kakayahan mag-isip, ito ay kontrol. Ang layunin ng araling ito ay hindi maging malamig o sarado, kundi maging gising. Para maipakita ito sa video, isipin mo ang isang sequence. Isang negosyanteng nakangiti, nag-aalok ng limitadong alok habang may countdown timer sa screen. Sa background, dahan-dahang binabawasan ang kulay ng frame hanggang maging pula habang lumalapit ang deadline.
Sa pagputol ng eksena, biglang makikita ang protagonistang tumigil, huminga at inalis ang cellphone sa mesa. Ang kulay ay bumalik sa natural. Iyon ang cinematic symbol ng pagbabalik ng kontrol. Ngunit paano mo babaliktarin ang mga armas na ito para protektahan ang sarili? Gamitin ang reciprocity ng may intensyon. Kapag gusto mong bumuo ng respeto, magbigay ng walang hinihingi. Kapag maramdaman ng tao na hindi mo sila binibili, mas magiging bukas sila. Baliin ng scarcity. Gumamit ng linya. Kung totoo itong alok, bukas pa rin ito. Iyon ay verbal spell na sumisira sa urgency. Tukuyin ang tunay na authority. Hanapin ang mga taong nag-aalok ng datos, hindi ng titulo. Ang tunay na autoridad ay nagpapaliwanag, hindi naguutos. Maging flexible sa consistency. Paalalahanan ang sarili. Ang karapatan kong baguhin ang isip ko ay bahagi ng aking karunungan. Kilalanin ang liking. Alamin kung kailan nagugustuhan mo ang ideya dahil gusto mo ang tagapaghatid. Balewalain ang social proof kapag walang personal na dahilan. Ang dami ng sumusunod ay hindi sukatan ng tama. Ang huling bahagi ng araling ito ay practical. The mirror reset. Kapag alam mong may gustong manghila sa iyo gamit ang mga prinsipyong ito, sagutin sa neutral tone, salamat. Pero gusto kong pag-isipan ito ng mag-isa. Ang simpleng, linyang iyon ay parang salamin, ibinabalik mo ang pressure, pabalik sa nagmumula nito. Ang isipan ay parang katedral, napakaganda, ngunit marupok sa mga tunog ng pang-uudyok. Ang mga armas ng perswasyon ay musika. Kapag nakinig ka ng hindi nakakaunawa, ikaw ay sasayaw sa ritmo ng iba. Ngunit kapag natutunan mong marinig ang tono, makikita mo kung alin ang musika at alin ang ingay. At sa sandaling iyon, hindi mo kailangang matutong lumaban dahil ang katahimikan mo mismo ang pinakamakapangyarihang tugon. Aralin 3, ang sining ng katahimikan. Paano nagiging sandata ang pagpipigil sa panahon ng manipulasyon? Ang mga taong tunay na marunong sa perswasyon ay hindi kailanman sumisigaw. Hindi nila kailangang magtaas ng boses o magbato ng salita dahil alam nila na ang pinakamakapangyarihang paraan ng pagkontrol ay hindi ang dami ng sinasabi, kundi ang kakayahang patahimikin ang iba. Ngunit kung pag-aaralan mong mabuti, ang parehong sandata ay maaaring gamitin laban sa kanila. Ang katahimikan kapag ginamit ng may disiplina ay nagiging salaming bumabalik sa manipulator ang kanyang sariling boses. Sa loob ng sandaling walang sagot, ang isipan ng kalaban mo ay nagsisimulang maghinala, mag-adjust at magbukas. Iyon ang unang antas ng depensa, ang sining ng pagpipigil. Ang dahilan kung bakit epektibo ang katahimikan ay simpleng mekanismo ng utak. Ang mga tao ay likas na hindi komportable sa kawalan ng tugon. Kapag may sinabi silang mahalaga at hindi mo agad sinagot, ang utak nila ay nag-a-activate ng cognitive dissonance. Nagsisimula silang magtanong, nasaktan ko ba siya? May mali ba akong sinabi? Sa puntong iyon, bumabalik sa kanila ang kontrol ng sitwasyon. Ginamit ni Cleopatra ang teknik na ito sa kanyang mga tagapayo at kalaban. Hahayaan niyang magsalita ang mga ito hanggang sila mismo ang maglabas ng sikreto. Sa modernong mundo, ito rin ang paraan para pigilan ang emosyonal na blackmail at pressure sa mga pag-uusap na puno ng impluensya. Halimbawa, isipin mong may taong nagbebenta sa iyo ng ideya. Inilatag na niya ang lahat, kumpirmadong magaling, garantisado, limitado. Ang karaniwang reaksyon ng utak ay tumugon agad, magbigay ng dahilan o pagtanggi, pero subukan mong tumahimik. Iwasan ng mabilis na sagot. Habang lumilipas ang 3, 5, 10 segundo ng katahimikan, mapapansin mong nagsisimula siyang magsalita ulit. Ngunit ngayon, iba na ang tono, nagiging defensive, nagiging mas mababa ang kumpiyansa at naglalabas ng impormasyon na hindi niya planong sabihin. Iyan ang magic ng tahimik na depensa. Hindi mo kailangang tumanggi, sapat nang huwag mong punan ang espasyo.
Sa sikolohiya ng komunikasyon, tinatawag ito na strategic silence. Ginagamit ito ng mga negosyante, abogado at mga psychologist upang ayusin ang daloy ng pag-uusap. Ang sikreto ay nasa intensyon. Hindi ka tahimik dahil wala kang masabi, kundi dahil pinili mong maghintay. Ang tahimik na tao ay nagiging salamin kung saan nakikita ng iba ang sarili nilang mga motibo. Kapag ginamit mo ito sa sitwasyong may nagmamadali o nagmamanipula, ang resulta ay baliktad. Sila mismo ang nadadala ng sariling bilis. Ngunit tandaan, ang katahimikan ay hindi kawalan ng emosyon. Ito ay kontroladong presensya. Sa mga relasyon halimbawa, kapag may gustong magpahina sa iyo, gamit ang guilt o emosyonal na pagsabog, huwag kang agad mag-react. Tumahimik. Maghintay hanggang bumaba ang tono, saka ka magsalita ng malinaw. Hindi ko kayang magdesisyon habang ganito. Ang tono ng pag-uusap, ang simpleng pahayag na iyon kasabay ng pause, ay parang paglalagay ng salamin sa gitna ng apoy. Ang apoy ay hindi makakalampas at ikaw ay mananatiling buo. Sa mga negosasyon o trabaho, ang katahimikan ay simbolo ng halaga. Kapag hindi mo agad sinasagot ang alok, ipinapakita mong hindi ka desperado. Kapag marunong kang huminto bago magpahayag ng opinyon, nagmumukha kang malalim. Ang mga taong may kontrol sa kanilang ritmo ay laging pinakikinggan. At iyon ang pinakamalakas na anyo ng impluensya. Hindi mo kailangang ipilit ang boses mo dahil ang bawat salita mo ay sinasalubong ng katahimikan ng iba. May 3 antas ng katahimikan na dapat mong pagpraktisan. Una, ang katahimikan ng katawan. Ito ang kakayahang huwag mag-react agad sa pamamagitan ng kilos o ekspresyon. Ang isang bahagyang ngiti o mabagal na paghinga ay sapat na upang mapanatili ang iyong aura ng kalmado. Pangalawa, ang katahimikan ng isip. Ito ay hindi pagputol sa pag-iisip, kundi paghiwalay sa mga salitang ibinabato sa iyo. Sa halip na tanggapin ang bawat emosyon na ipinupukol, isipin mo lang ito bilang mga alon na dumadaan. At pangatlo, ang katahimikan ng intensyon. Huwag mong ipakita kung ano ang gusto mong mangyari. Kapag hindi nila mabasa ang direksyon mo, nawawala ang kanilang taktikal na lakas. Sa cinematic na representasyon, isipin mo ang eksenang ito. Isang silid na puno ng tensyon, 2 tao ang magkausap, isa ay nagsasalita ng mabilis, puno ng pangungumbinsi. Ang kamera ay dahan-dahang nag-zoom sa mata ng tahimik na karakter. Walang tugon, walang galaw. Ang ingay sa paligid ay unti-unting lumalabo hanggang marinig mo lang ang tunog ng paghinga. Iyon ang sandaling nagbabago ang dynamics. Ang tahimik na karakter ay nagiging sentro ng mundo. Sa editing, ang katahimikan ay lumalakas. Ngunit may babala rin dito. Ang katahimikan ay maaaring magmistulang panlalamig kung wala itong direksyon. Hindi lahat ng pause ay makabuluhan. Kailangan mong patatagin ito sa loob. Kapag tahimik ka dahil takot ka, mararamdaman iyon ng iba. Kapag tahimik ka dahil kalmado ka, mararamdaman din nila. Ang sikretong sangkap ay intentional presence. Ito ang uri ng presensya na kayang puna ng silid kahit walang salita. Ang enerhiya mo ay nagsasabi, alam kong may alam ka, pero hindi mo ako kontrolado. May isa pang advanced technique, the mirror pause. Kapag may taong nagtanong sa iyo ng personal o nakakailang na tanong, huwag mong sagutin agad. Ulitin mo lang ang tanong, mabagal, na parang nag-iisip ka. Halimbawa, bakit hindi ka pa pumapayag? Sagutin mo, bakit nga ba hindi pa ako pumapayag? Sa sandaling iyon, binabalik mo ang tanong sa kanya nang walang direktang laban. Ang mga manipulator ay hindi sanay sa ganitong uri ng katahimikan, nasisira ang script nila. Ang mga taong malakas sa salita ay madalas mahina sa pagitan ng mga salita. Doon ka mananalo. Sa pagitan ng bawat pangungusap, sa pagitan ng bawat tanong, doon umiiral ang kapangyarihan ng tunay na impluensya. Dahil ang tahimik na tao ay hindi kailangang magpatunay ng anuman.
Ang mundo ang siyang nag-a-adjust sa kanya. Ang huling prinsipyo ng araling ito ay ito. Ang katahimikan ay hindi pagtakas. Ito ay pananakop sa sarili. Kapag natutunan mong huwag palaging magpaliwanag, huwag palaging sumagot, at huwag palaging magmadali, nagiging sandata mo ang disiplina. Sa tuwing may taong sinusubukang pasigawin ng emosyon mo, isipin mo si Cleopatra sa kanyang trono, hindi kailangang sumigaw para marinig. Isa lang ang kilos niya at ang buong silid ay tumatahimik. Ganyan din dapat ang iyong presensya. Sa mundong puno ng ingay, ang katahimikan ay nagiging simbolo ng kapangyarihan. Habang ang iba ay nag-aaway sa mga argumento, ikaw ay nagmamasid, humihinga, nagdedesisyon. At sa sandaling magsalita ka, bawat salita ay nagiging batas. Dahil sa oras na ang iyong boses ay lumabas mula sa katahimikan, ito ay nagmumula sa kapayapaang hindi kayang galawin ng kahit sinong manipulator. Iyon ang tunay na impluensya, ang kontrol na hindi kailangang ipakita. Aralin 4, ang estratehiya ng koneksyon. Paano gumagamit ng empatya ang mga manipulator at paano ito baliktarin. Sa ibabaw, ang empathy ay tila pinakabait na katangian ng tao. Ito ang kakayahang maramdaman ang nararamdaman ng iba, pumasok sa sapatos nila at makaramdam ng koneksyon. Ngunit sa kamay ng isang bihasang manipulator, ang empathy ay nagiging susi sa paglusot sa iyong emosyonal na pader. Ginagamit ito hindi para makinig, kundi para makakuha ng access. Ang mga taong ito ay hindi nagmamasid upang maintindihan ka, kundi upang kalkulahin kung saan ka marupok. Kaya kung nais mong protektahan ang sarili, kailangan mong matutunang basahin kung kailan ang empathy ay tunay at kailan ito ay isang diskarte para sakupin ang iyong loob. Ang unang hakbang ay maunawaan ang pattern ng mapanlinlang na koneksyon. Sa umpisa, laging may pagkakatulad. Bigla nilang sinasabi na pareho kayo ng pinagdaanan ng panlasa, ng paniniwala. Kapag nasabi mong gusto mo ng kalmado, sasabihin nilang sila rin ay pagod sa gulo ng mundo. Kapag nagbukas ka ng sugat, magbubukas din sila ng mas malalim. Ngunit tandaan, hindi nila ginagawa ito para sa tunay na paglapit, kundi para makuha ang iyong kumpiyansa. Ang unang senyalis ng pandaraya sa empathy ay bilis. Ang totoong koneksyon ay mabagal, lumalalim sa pagdaan ng oras. Ang huwad ay mabilis, parang lihim na gustong pabilisin ang emosyon. Ang mga manipulator ay gumagamit ng tinatawag na mirroring illusion. Ginagaya nila ang iyong tono, ritmo at salita. Kung malambing kang magsalita, sila rin. Kung tahimik ka, magtatahimik din sila. Subconsciously, mararamdaman mong ligtas ka dahil pareho kayo ng wavelength. Ngunit sa totoo, ito ay rehearsal ng kontrol. Kapag napansin mong sobrang pareho kayo, parehong galaw, parehong opinyon, parehong emosyon, huminga at maglagay ng tanong, kung pareho kami, bakit parang ako lang ang nagbubukas? Kapag wala kang nakikitang balanse sa pagbabahagi, iyon ay babala. Sa neuroscience, tinatawag itong empathic loop. Kapag naramdaman ng utak mo na ikaw ay naiintindihan, naglalabas ito ng oxytocin, ang tinatawag na trust hormone. Ito ang dahilan kung bakit mabilis kang magtiwala sa taong nakikinig ng may mata sa mata. Alam ito ng mga manipulator, kaya nagiging eksperto sila sa micro-behaviors, bahagyang pagtango, pagngiti sa tamang sandali at pag-ulit ng huling salitang sinabi mo. Lahat ng ito ay hindi natural na reaksyon, kundi kalkuladong kilos para mapanatili kang nagbubukas. Ngunit may paraan para baliktarin ang laro. Ang unang taktika, observe before reveal. Sa bawat pag-uusap, maglaan ng ilang minuto para pagmasdan ang consistency ng kilos nila bago ka magbukas ng personal na impormasyon. Kung mabilis silang mag-adjust, depende sa paksa. Ibig sabihin ay nag-a-adapt sila para manatili sa iyong frequency. Ang pangalawang taktika, controlled empathy. Maaari kang maging mabait, ngunit hindi
Kailangang maging bukas sa lahat. Piliin ang mga detalye na walang mabigat na kahulugan, mga neutral na impormasyon. Panatilihin mong ang mahahalagang emosyon ay pribado hanggang makita mong pareho kayo ng integridad, hindi lang ng emosyon. Ang mga advanced manipulators ay may kasanayan sa emotional mirroring sa mga sandaling krisis. Kapag ikaw ay naguguluhan, sila ay magiging kalmado. Kapag ikaw ay kalmado, sila ay biglang magiging emosyonal. Ginagawa nila ito para ilipat ang sentro ng enerhiya para maramdaman mong sila ang dapat alagaan. Ito ang tinatawag na reverse empathy trap. Ang paraan para makawala ay ang meta-awareness, huminto at tanungin ang sarili, kanino ba umiikot ang emosyon sa usapang ito? Kung napapansin mong ikaw na ang nag-aalaga sa taong nagpasimula ng problema mo, malamang ay nahulog ka sa bitag. Isang klasikong halimbawa nito sa kasaysayan ay si Cleopatra mismo. Ginamit niya ang empathy bilang art form. Kapag kausap niya ang isang pinuno, hindi niya ipinapakita ang kapangyarihan, ipinapakita niya ang kahinaan. Ibinubulong niya ang mga kwento ng kanyang kabataan, ng mga takot, ng mga pangarap na nabigo. Sa sandaling bumaba ang bantay ng kausap, doon niya ipinapasok ang kanyang kondisyon. Ngunit tandaan, hindi niya ito ginamit para lamang sa pag-ibig, ginamit niya ito bilang sandata para makuha ang kapangyarihan. At ito ang parehong sandatang ginagamit ngayon sa modernong mundo, hindi ng mga reyna, kundi ng mga taong bihasa sa emosyonal na laro. Sa digital age, mas madali nang gamitin ang empathy bilang panlilinlang. Online, walang micro-expression, walang tunay na koneksyon. Kaya't ang mga manipulator ay umaasa sa emosyonal na mensahe. Ikaw lang ang nakakaintindi sa akin, walang ibang ganito sa buhay ko. Kapag narinig mo ang mga katagang iyan ng masyadong maaga, tandaan, ang pagmamadali sa intimacy ay senyales ng kontrol. Ang tunay na koneksyon ay hinog sa oras, hindi pinipilit. Ngunit hindi ibig sabihin nito ay dapat kang maging malamig. Ang empatiya ay hindi kahinaan. Ito ay kapangyarihan kapag ginamit sa kamalayan. Ang sikreto ay detached compassion. Makinig ng buo, ngunit huwag mong bitawan ang sariling sentro. Pakinggan ang salita, ngunit obserbahan ang pattern. Ang taong totoo, kapag nagsasalita, ay hindi nagmamadali sa reaksyon mo. Ang mapanlinlang, habang nagsasalita, ay nagmamasid kung paano ka tutugon. Kapag naramdaman mong sinusukat ka habang nagkukwento siya, iyon ay red flag. Isang cinematic na eksena. Isipin mong nakaupo ang isang karakter sa harap ng isang manipulative confidant. Ang ilaw ay malambot, ang tinig ay mahinahon, parang ligtas ang lahat. Ngunit habang nagkukwento siya, unti-unting nagbabago ang tono ng kamera. Unti-unting nag-zoom in sa mata ng manipulator. Nagpapakita ng kalkuladong galaw ng labi, bahagyang pagtango. Sa background, maririnig ang mabagal na tibok ng puso ng biktima, simbolo ng unti-unting pagbagsak ng depensa. Ang katahimikan ay sumasabog sa bigat ng katotohanan. Hindi lahat ng nakikinig ay nakikinig upang tulungan ka. Ang panghuling teknik para sa araling ito ay tinatawag na echo shield. Kapag may taong nagkukwento at tila hinahaplos ang iyong emosyon, huwag kang magbigay agad ng "ako rin". Sa halip, ibalik mo ang bola. Nakaka-interes. Bakit mo na ikwento yan sa akin? Ang tanong na iyon ay tila inosente, ngunit ito ay sandata. Binabago nito ang direksyon ng enerhiya mula sa pagiging open target tungo sa pagiging observer. Ang mga tunay na tao ay tutugon ng natural, ngunit ang mga manipulator ay biglang magbabago ng tono dahil nabasag ang script. Ang empathy ay parang tubig, nagbibigay buhay kapag hawak mo, ngunit nakakalunod kapag hinayaan mong dalhin ka ng agos. Kapag natutunan mong kontrolin ito, nagiging sandata ito ng liwanag. Sa halip na maging biktima ng mga nag-aakalang marunong kang basahin, ikaw ang magiging salamin ng katotohanan. Sapagkat sa dulo, ang tunay na empathy
ay hindi pagkahulog sa emosyon ng iba. Ito ay kakayahang tumingin sa kanila ng buo at sabihing, nakikita kita, ngunit hindi mo ako kayang itago sa likod ng ngiti. Aralin FIBA, ang sikreto ng framing. Paano binabaluktot ng mga manipulator ang persepsyon at paano mo ito makikita. Sa lahat ng sandata ng persuasion, ang framing ang pinakamatindi dahil hindi mo ito nakikita. Hindi ito sigaw, hindi ito emosyonal na pag-atake. Isa itong tahimik na paglikha ng konteksto kung saan ang bawat salita, bawat kilos at bawat emosyon ay nagkakaroon ng bagong kahulugan. Kapag hawak ng manipulator ang frame, kahit ang katotohanan ay nagiging kasinungalingan at ang kasinungalingan ay nagiging makatwiran. Ngunit sa sandaling makita mo kung paano nila nililiko ang lente, makikita mong ang kapangyarihan nila ay puro ilusyon dahil ang sinumang marunong magbago ng frame ay marunong ding sirain ito. Ang unang hakbang sa pag-unawa sa framing ay pagkilala sa kanyang layunin. Kontrolin kung saan nakatuon ang pansin mo. Ang isipan ng tao ay hindi kayang makita ang lahat sabay-sabay. Pinipili nito ang punto ng focus. Ang manipulator ay parang direktor ng pelikula. Pinipili niya kung saan mo titingnan, hindi kung ano ang totoo. Kapag sinabi niyang hindi mo ako naiintindihan, nilalagay ka niya sa frame ng ako ang may mali. Kapag sinabi niyang ginagawa ko lang to para sa'yo, nilalagay ka niya sa frame ng utang na loob. At habang sinusubukan mong ipaliwanag ang sarili mo, nakakulong ka na sa pelikula niya. Ang mga klasikong halimbawa ng framing ay makikita sa bawat uri ng relasyon. Sa negosyo, ito'y ang boss na laging nagsasabing team decision kahit siya lang ang nagdesisyon. Sa politika, ito'y ang leader na ginagawang pambansang tungkulin ang sariling interes. Sa pag-ibig, ito'y ang taong nagsasabing, ikaw ang dahilan kung bakit ako ganito. Isang pariralang nagbabaligtad ng pananagutan. Ang lahat ng ito ay hindi direktang pagsisinungaling. Ito'y pagbabago ng lente. Ngunit paano mo makikilala kapag binabaluktot ang frame? Una, hanapin ang emotional urgency. Ang mga manipulador ay gustong magdesisyon ka habang mainit pa ang emosyon. Kapag may nagtulak sa iyo na magdesisyon ngayon na, tanungin agad, ano ang mangyayari kung maghintay ako? Kapag wala silang malinaw na sagot, ibig sabihin ay umaasa sila sa init ng sandali. Pangalawa, hanapin ang guilt angle. Kapag ang diskusyon ay biglang umiikot sa iyong kakulangan o pagkakamali, kahit ang orihinal na usapan ay hindi tungkol sa iyo, ibig sabihin binabago nila ang direksyon ng lente. Isa sa mga pinakamatinding teknik ng framing ay ang false dichotomy, ang pagpapaniwala na dalawa lang ang pagpipilian. Kung hindi mo ako sinusuportahan, kalaban ka. Kung hindi mo ako mahal, ayaw mong lumigaya ako. Sa sandaling tanggapin mo ang frame na iyon, talo ka na. Dahil pinili mo na ang pagitan ng dalawang kasinungalingan, ang lunas, palawakin ang frame. Sabihin sa sarili, laging may ikatlong option. Ang simpleng pahayag na iyon ay parang crack sa salamin ng manipulator. Hindi na niya kayang kontrolin ang direksyon ng ilaw. Sa psikolohiya, ito ay konektado sa anchoring effect, ang tendensya ng tao na umayon sa unang impormasyon na marinig. Kapag sinabi ng nagbebenta na original price nito ay 1,000 pero ibibigay ko ng 600, hindi mo na tinitingnan kung sulit ba talaga dahil nakaangkla ka na sa 1,000. Ang parehong prinsipyo ay ginagamit sa emosyon. Kapag may nagsabi sa iyo ng ako lang ang makakaintindi sa iyo, inaangkla nito ang paniniwala mong walang ibang kakampi. Kapag naniwala ka, bawat ibang relasyon ay mukhang mas malamig kahit hindi totoo. Upang protektahan ang sarili, kailangan mong maging meta-observer. Sa bawat sitwasyon, tanungin mo, sino ang nagtatakda ng kwento dito? Kung hindi ikaw, malamang ay nasa frame ka ng iba. Sa tuwing makakaramdam ka ng pressure o guilt, huminto at sabihing, ano ba talaga ang konteksto nito?
Ang simpleng tanong na iyon ay nagbibigay ng pause at sa pagitan ng pause na iyon, bumabalik ang iyong kalayaan. Cinematic scene, isang babae ang nakaupo sa madilim na silid. Sa harap niya, ang manipulator ay kalmado, nakangiti. Ginagawa ko lang to dahil mahal kita, sabi niya. Sa simula, parang totoo. Ngunit habang nagsasalita pa, lumiliwanag ang ilaw. At makikita mo sa mesa ang mga basag na larawan, mga sulat na tinanggalan ng pangalan. Ang kamera ay nag-zoom out. Ang frame na akala mong romantiko ay isang eksenang kontrolado ng takot. Iyan ang simbolo ng framing. Isang larawan na hindi mo alam ay pinagtagpi ng kasinungalingan. Ang advanced defense technique dito ay tinatawag na frame break. Kapag naramdaman mong pinipilit kang sumunod sa emosyon ng iba, gumamit ng neutral phrase, hindi ko tinitingnan sa ganyang paraan. Maikli, kalmado, at hindi depensibo. Iyon ay parang pagputol ng sinulid na nagtatali sa iyo sa frame niya. Kapag ginawa mo ito, mapapansin mong maguguluhan sila. Bigla silang maghahanap ng ibang paraan para makuha muli ang kontrol. Ngunit sa sandaling iyon, hawak mo na ang direksyon ng pag-uusap. Minsan, ang framing ay hindi sinasadya. Ginagawa ito ng mga taong sugatan. Ginagamit ang kanilang emosyon para makuha ang simpatya. Ngunit kahit ganoon, ang prinsipyo ay pareho. Hindi mo kailangang maging biktima ng kwento ng iba. Maaari kang makinig ng may malasakit, ngunit piliin mong huwag tanggapin ang tungkuling ibinibigay nila. Kung sa kwento nila ay lagi kang kontrabida, oras na para magsulat ng sariling bersyon. Ang mga pinakamatagumpay na tao sa kasaysayan ay marunong mag-frame, ngunit marunong ding mag-reframe. Kapag sinabihan silang imposibleng magtagumpay, binabago nila ang kahulugan ng imposible. Kapag sinabi ng mundo na huli na, sinasagot nila ng ngayon pa lang nagsisimula. Ang kakayahang iyon, ang muling pagbibigay kahulugan, ay siyang bumabali sa mga bitag ng perception. Kaya't kapag may nagsabing hindi mo kaya, huwag mong kontrahin. Sabihin mo, salamat sa pananaw mo. Pero iba ang lente ko. Kapag sinabi nilang, ginagawa ko lang ito dahil gusto kong matulungan ka, sagutin mong may ngiti. Baka may ibang paraan para tulungan ako na hindi mo kailangang kontrolin ako. Sa bawat ganitong tugon, ikaw ang nagiging direktor ng pelikula. Ang huling leksyon ng framing ay simple. Ang sinumang nakakaintindi ng konteksto, siya ang may kapangyarihan. Sa tuwing papasok ka sa sitwasyon, tanungin mo, anong pelikula ang pinapanood ko ngayon at kaninong lente ito nakapokus? Dahil kapag natutunan mong makakita ng lampas sa eksena, hindi ka na kailanman magiging karakter ng iba. Ikaw na ang manunulat, ang tagapagsalaysay at ang nagtatapos ng kwento. Aralin 6, ang sikreto ng suggestion. Paano ka nahihimok na maniwala sa mga ideyang hindi mo naman pinili? Ang pinakamatinding uri ng impluensya ay hindi direktang utos, kundi suggestion. Hindi ito sinasabi ng lantaran, ngunit unti-unting hinahabi sa pagitan ng mga salita, mga titig at mga emosyon. Ang suggestion ay parang hangin, hindi mo nakikita pero nararamdaman mo. At kapag hindi mo ito napansin, unti-unti nitong binabago ang direksyon ng iyong mga desisyon hanggang sa paniwalaan mong ang mga iyon ay sarili mong mga ideya. Iyon ang sining ng mga bihasang manipulator. Hindi kanila pinipilit, ginagawa kanilang kusang pumili. Sa psikolohiya, ang suggestion ay nakasalalay sa dalawang mekanismo, repetition at emotion. Kapag paulit-ulit na naririnig o nararanasan ng isip ang parehong konsepto na may kasamang emosyon, itinuturing ito ng utak bilang totoo. Hindi kailangang lohikal, basta emosyonal. Ang advertising, politika at relasyon ay umiikot sa parehong prinsipyo. Ulitin ang mensahe hanggang ito ay maging paniniwala. Kapag sinabihan ka araw-araw na ikaw lang ang may mali, kahit alam mong hindi totoo, unti-unti mong mararamdaman na baka nga tama sila.
Kapag sinabihan kang wala nang ibang makakaintindi sa'yo, magsisimula kang maniwala na ang kalayaan ay delusyon. Ang mga manipulator ay hindi nangangailangan ng lakas, kailangan lang nila ng tiyaga. Alam nila na ang utak ay umaayon sa naririnig ng madalas. Kaya't gumagamit sila ng soft power, mga salitang tila inosente, ngunit paulit-ulit. Ayaw mo bang maging masaya? Hindi mo naman ako gusto saktan, di ba? Ginagawa ko lang to dahil mahal kita. Sa bawat pag-ulit, ang depensa mo ay humihina dahil ang isipan ay hindi nilikha upang labanan ng pamilyar. Ngunit may paraan para kilalanin at basagin ito. Ang unang hakbang, pakinggan ang tono, hindi lang ang salita. Ang suggestion ay madalas naka-embed sa rhythm. Kapag paulit-ulit ang isang ideya sa magkaibang forma, iyon ay indikasyon. Halimbawa, kung alam mo lang kung gaano kita kamahal, hindi mo lang alam kung anong sakripisyo ko. Ginawa ko naman lahat para sa'yo. Iba ang wording, pero iisa ang mensahe. May utang ka sa akin. Kapag nakakita ka ng ganitong pattern, lumayo. Dahil hindi ito komunikasyon, kundi conditioning. Ang pangalawang hakbang, gamitin ang metacognition. Kapag may sinabi sa iyo na tila malalim o nakakaantig, tanungin ang sarili mo, kanino ito nakakatulong? Kung ang sagot ay hindi ikaw, malamang ay may agenda. Ang simpleng tanong na iyon ay parang ilaw sa dilim, dahil ang suggestion ay nabubuhay lamang sa kawalan ng tanong. Sa sandaling sinuri mo ito, nawawala ang bisa nito. Isa sa mga pinakasikat na halimbawa ng suggestion ay ang mga propaganda speeches. Gumagamit sila ng malalakas na salita tulad ng kapayapaan, pagkakaisa o pag-ibig sa bayan, ngunit sa ilalim ng mga iyon ay may mensahe ng kontrol. Ang mga salitang ito ay hindi masama, ngunit kapag ginamit upang itago ang intensyon, nagiging lason. Sa modernong mundo, ang parehong mekanismo ay ginagamit sa mga relasyon at marketing. Ang mga manipulator ay bihasa sa pagbabalot ng ideya sa emosyonal na packaging. Kapag sinabihan ka ng, ikaw lang ang gusto kong kausapin, marahil ay hindi iyon romansa, kundi paghahanda sa pagputol ng iyong mga koneksyon. Sa mga relasyon, ang suggestion ay ginagamit sa pamamagitan ng emotional seeding. Ang manipulator ay nagtatanim ng maliit na butil ng pagdududa. Sigurado ka bang siya ay tunay mong kaibigan? O bakit kaya parang hindi nila gusto ako? Sa simula, parang simpleng tanong lang. Ngunit kapag inulit ito sa iba't ibang paraan, nagsisimula itong sumibol. Hanggang sa isang araw, ikaw na mismo ang maglalayo sa mga taong mahalaga sa iyo at siya ang tanging natitira. Hindi mo namamalayan, ang iyong mundo ay lumiit at ang bawat desisyon ay dumadaan na sa kanya. Ang countermeasure dito ay verbal grounding. Kapag naramdaman mong inuulit ang isang ideya sa iyo ng may emosyon, ulitin mo ito pabalik sa neutral na tono. Halimbawa, sinasabi mong parang hindi nila ako gusto. Kapag inulit mo ito, nawawala ang emosyonal na halina. Ang utak ay lumilipat sa analytical mode. Ang manipulator ay umaasa sa automatic emotional processing. Kapag pinasok mo ito ng logic, bumibitaw ang kontrol. Isang cinematic sequence. Isang babae ang nasa harap ng salamin, inuulit sa sarili ang mga salitang naririnig niya sa loob ng maraming buwan. Wala kang kakampi. Ikaw ang may problema. Wala nang ibang tatanggap sa'yo. Sa una, mahina ang boses niya, tila naniniwala. Ngunit habang inuulit, unti-unting nag-iiba ang tono, nagiging tanong, talaga bang wala? Sa huling eksena tumigil siya, tumingin sa sarili at tahimik na ngumiti. Iyon ang sandali ng pagputol, ang pagbabalik ng sariling boses. Ang linguistic suggestion ay gumagamit din ng mga pattern ng grammar, mga utos na nakatago sa tanong, hindi mo ba gusto maging masaya? Hindi ka ba magsisisi kung hindi mo gagawin ito? Sa teorya ng neuro-linguistic programming, ito ay tinatawag na embedded command. Upang hindi ito tumagos, kailangan mong linawin ang lohika, sagutin ng literal.
Masaya ako at alam ko kung ano ang nagpapasaya sa akin. Ang ganitong tugon ay parang salamin. Ipinapakita mong hindi mo tinatanggap ang premise. Ngunit, tandaan, hindi lahat ng suggestion ay masama. Ginagamit din ito para magturo, magpagaling o magbigay ng direksyon. Ang mga therapist, leader at guro ay gumagamit ng positive suggestion para itanim ang tiwala at tapang. Ang pagkakaiba ay nasa transparency. Kapag alam mong ito ay para sa iyong kapakanan, nagiging instrumento ng paglago. Kapag itinatago, nagiging sandata ng kontrol. Kaya ang susi ay hindi pag-iwas, kundi pagpili. Sa mga sandaling gusto mong baliktarin ang suggestion, gamitin ang counterscript method. Piliin mo ang isa o dalawang salitang madalas gamitin ng manipulator. Halimbawa, sakripisyo, utang, pag-ibig. Kapag muli nila itong binanggit, isama mo ito sa iyong sagot ngunit baliktad ang kahulugan. Oo, sakripisyo nga. At ngayon ako naman ang magsasakripisyo para sa sarili kong kapayapaan. Sa ganitong paraan, kinukuha mo ang kanilang bala at ginagawang sarili mong kalasag. Ang utak ng tao ay parang lupa. Kung anong itanim mo, iyon ang tutubo. Ang mga manipulator ay magaling magtanim, ngunit hindi sila marunong mag-alaga. Kapag natutunan mong kilalanin kung aling binhi ang sayo at alin ng itinanim ng iba, makakalikha ka ng hardin na hindi kayang lasunin ng kahit sinong may masamang intensyon. Sa dulo, ang pinakamatinding depensa laban sa suggestion ay kamalayan. Dahil kapag alam mong may gustong mag-impluensya sa'yo, ikaw na mismo ang pumipili kung aling tinig ang papakinggan at alin ang tatanggalin sa hangin. Aralin 7. Ang mekanismo ng takot. Paano ginagamit ng mga manipulator ang takot para kunin ang iyong kontrol at paano ito babaliktarin. Ang takot ang pinakamatandang wika ng sangkatauhan. Bago pa tayo natutong magsalita, marunong na tayong matakot. At dahil doon, ito ang unang pintuan na ginagamit ng mga manipulator. Kapag hindi nila kayang kumbinsihin ang isip mo, tatakutin nila ang puso mo. Gagamit sila ng mga senaryong puno ng panganib, mga tanong na tila inosente pero nakasulat sa ilalim ng balat. Paano kung mawala ako? Paano kung mag-isa ka? Paano kung magsisi ka? Ang mga ito ay hindi tanong, mga tali ito. Kapag pumasok ka sa kanilang ritmo ng takot, kusang sasama ang katawan at ang kalayaan mo ay unti-unting lumiliit. Ang unang hakbang para maintindihan ito ay kilalanin ang tatlong uri ng takot na ginagamit nila. Una, takot sa pagkawala, fear of loss. Ito ang pinakakaraniwan. Sa negosyo, last chance offer. Sa relasyon, pag nawala ako, walang ibang magmamahal sa'yo. Sa politika, kapag hindi mo ako sinuportahan, mawawala ang kinabukasan ng bansa. Ang takot sa pagkawala ay mas malakas pa kaysa sa pagnanais makamit ang bago. Dahil likas sa atin ang iwasan ang sakit. Kaya ang manipulator ay hindi nagbibigay ng gantimpala. Tinatakot ka lang na baka mawala. Kapag naramdaman mong biglang naging urgent ang isang bagay na dati ay kalmado, huminto. Tanungin mo, sino ang nakikinabang sa takot na nararamdaman ko? Pangalawa, takot sa paghusga, fear of judgment. Ginagamit ito ng mga taong gustong kontrolin ang iyong imahe. Ano kaya ang iisipin nila? Nakakahiya kung malaman ng iba. Sa sandaling matakot kang maging totoo, nawawala ang iyong boses. Kapag sinanay ka ng isang tao na ikahiya ang sarili mong damdamin, hindi ka na niya kailangang pilitin. Ikaw na mismo ang magtuturo sa sarili mong manahimik. Iyon ang pinakamasusing anyo ng kontrol. Kapag ginamit mo laban sa sarili mo ang kanilang mensahe. At pangatlo, takot sa hindi alam, fear of the unknown. Walang kasiguraduhan sa labas. Hindi mo alam kung anong mangyayari kung umalis ka. Ito ang ginamit ni Cleopatra sa mga diplomat at kalaban. Kapag nais niyang pigilan ang isang negosasyon, hindi siya nagbabantang direkta, nagbubulong lang siya ng posibilidad.
Isipin mong paano kung magkamali tayo. At sapat na iyon para huminto ang isang buong hukbo. Sa modernong mundo, ito ang ginagamit ng mga leader, ng mga kumpanya, ng mga taong gustong iparamdam sa iyo na ang mundo ay mas ligtas kapag sila ang kasama mo. Ngunit tandaan, ang takot ay hindi kaaway. Ang takot ay mensahero. Ito ay alarma na may gustong pumasok sa iyong sistema. Ang sikreto ay hindi pagpatay sa takot, kundi pag-unawa rito. Kapag natutunan mong pakinggan ng hindi agad sumusunod, nagiging gabay ito, hindi gapos. Sa tuwing mararamdaman mong tinatamaan ka ng emosyonal na pressure, huminga at itanong, may tunay bang panganib dito? O ito ay kwento lang ng iba? Sa sikolohiya ng persuasion, ito ang tinatawag na amygdala hijack. Kapag natakot ka, ang utak ay nagpuputol ng koneksyon sa prefrontal cortex, ang bahagi ng lohika. Kapag activated ang takot, tumitigil kang mag-isip. Kaya ang mga manipulator ay gustong-gusto ang mga eksenang mataas ang emosyon, galit, lungkot, pangamba. Kapag nasanay kang sumagot habang natatakot, magiging madali kang kontrolin. Ang paraan para baliktarin ito ay deliberate delay. Kapag may nagmamadali o nagsasabing agad-agad, sabihin mo, kailangan kong maghintay ng kaunting oras bago ako magdesisyon. Ang takot ay naglalaho kapag nabigyan ng oras. Isang cinematic scene, isang silid na puno ng usok, isang lalaki ang naglalakad habang may boses sa likod ng kanyang isip. Pag nagkamali ka, tapos ka na. Ang kamera ay nag-zoom sa kanyang mukha, pawis, mabilis ang tibok ng puso. Ngunit sa susunod na frame, huminto siya, pumikit, huminga. Sa bawat paghinga, nawawala ang boses. Ang musika ay humihina at nang dumilat siya, ang silid ay walang usok, lahat ay ilusyon. Ganyan gumagana ang takot. Hanggat hindi mo ito hinaharap, totoo ito. Ngunit sa sandaling tingnan mo ng diretso, nawawala. Ang pangalawang depensa laban sa manipulatibong takot ay desensitization. Ang takot ay nabubuhay sa hindi mo alam. Kapag iniharap mo ito sa liwanag, namamatay ito. Halimbawa, kung ang partner mo ay palaging nagbabantang iiwan kita, harapin ito. Kung ganon, ano ang gusto mong mangyari? Sa sandaling hilingin mo ang konkretong detalye, natatanggal ang misteryo. Sa negosyo, kapag may nagsabing, delikado yan, itanong mo, anong klaseng peligro? Gaano kalaki ang chance? Ang takot ay nagmumukhang halimaw sa dilim, ngunit kapag tinutukan ng ilaw, madalas ay maliit lang. May isa pang mapanlinlang na bersyon ng takot, false reassurance. Kapag sinabihan kang relax ka lang, hawak ko na to, madalas ay ito rin ang paraan nila para alisin ang iyong pakikilahok. Kapag narinig mo ito, maging alerto. Ang tunay na kalmado ay hindi sa pagsuko ng kontrol, kundi sa pagkakaroon ng kaalaman. Kaya sa tuwing may gustong mag-alaga ng lahat para sa iyo, siguraduhin mong naiintindihan mo pa rin ang bawat desisyon. Ang pinakamatinding anyo ng takot ay ang existential fear, takot sa pagkawala ng kahulugan. Ginagamit ito ng mga relihiyon, ideolohiya at romantikong relasyon na nakasentro sa dependency. Wala kang silbi kung wala kami. Ako ang dahilan kung bakit ka buo. Ito ang pinakadelikadong frame dahil direktang hinahawakan ang iyong pagkatao. Ang solusyon ay identity separation. Alalahanin, ikaw ay buo bago mo pa sila nakilala. Ang lahat ng koneksyon ay dagdag, hindi kapalit ng iyong halaga. Sa modernong storytelling, pwede mong ipakita ito bilang eksenang paglaya. Ang karakter na dati umiikot sa boses ng isang manipulative figure ay unti-unting natututo ng katahimikan. Sa una, takot siyang mawala. Ngunit habang tumatagal, natutuklasan niyang walang nawala. Siya lang pala ang hindi nakakakita ng sarili sa labas ng anino ng takot. Ang huling frame, siya, nakangiti, nakatingin sa araw, simbolo ng kaliwanagan. Ang huling taktika para baliktarin ang takot ay cognitive exposure. Huwag mong iwasan ang mga sitwasyong kinatatakutan mo. Suriin mo sila.
Kung natatakot kang mawalan, isipin mo, ano ang mangyayari kung mawala nga? Ilahad ang senaryo hanggang sa mawalan ito ng kapangyarihan. Kapag nakita mo na kaya mong mabuhay kahit wala nang hawak sa iyo ang kahit sino. Sa dulo, ang takot ay parang anino. Lumalaki kapag tinitingnan mo mula sa malayo, ngunit kapag nilapitan mo, nawawala. Ang mga manipulator ay nabubuhay sa distansya ng kamalayan. Kaya't kapag inilapit mo ang ilaw ng iyong pag-unawa, naglalaho sila. Sa sandaling marunong ka ng tumingin ng diretso sa takot, hindi ka na kailanman magiging alipin ng sino mang gagamit nito laban sa iyo. Dahil ang kalayaan ay hindi kawalan ng takot, kundi kakayahang maglakad kahit naroon ito. At sabihing, hindi ikaw ang magdedesisyon para sa akin. Aralin 8, ang ilusyon ng kontrol. Paano ka pinapaniwala ng mga manipulator na ikaw ang may desisyon kahit hindi naman? Ang pinakaperpektong anyo ng kontrol ay kapag ang biktima ay naniniwalang siya mismo ang pumili. Hindi na kailangan ng utos, ng sigaw o ng banta. Sapat na ang ilusyon ng kalayaan. Ang mga manipulator ay bihasa sa sining na ito. Hindi nila sinasabi kung ano ang dapat mong gawin. Ginagawa ka nilang maniwala na gusto mong gawin ito. At iyon ang dahilan kung bakit delikado. Dahil kapag naniwala kang ikaw ang may kontrol, hindi mo na kailangang magtanong kung sino ang tunay na nagdidikta sa likod ng eksena. Ang unang hakbang ng ilusyon ng kontrol ay directional freedom. Ang manipulator ay nagbibigay ng option, ngunit pareho ang patutunguhan. Gusto mo bang pumunta ngayon o bukas? Gusto mo bang ako ang magdesisyon o tayo? Sa unang tingin, parang ikaw ang pinapapili. Pero sa katotohanan, wala sa mga pagpipilian ang tunay na kalayaan. Ginagamit ito ng mga salesman, ng mga politiko at ng mga taong gustong patuloy kang nasa orbit nila. Habang naniniwala kang may boses ka, hindi mo napapansin na ang mikropono ay konektado sa kanilang sistema. Sa relasyon, ito ay lumalabas sa mas banayad na paraan. Kapag sinabi ng isa, ikaw naman ang magdesisyon kung gusto mo akong kausapin, pagkatapos ay mananahimik, nililikha niya ang emotional vacuum. Alam niyang hindi mo matitiis ang katahimikan, kaya babalik ka. Hindi dahil gusto mo, kundi dahil hindi mo matiis ang bigat ng emosyon. Tinatawag itong manipulative silence. Hindi kailangan ng salita. Ang kawalan ng salita ay nagiging frame ng kontrol. Sa psikolohiya, ito ay konektado sa konsepto ng learned compliance. Kapag madalas kang napaparusahan kapag tumutol, matututo kang sumang-ayon bago pa magsimula ang away. Sa pagdaan ng panahon, hindi mo na kailangang pilitin. Ikaw na mismo ang nag-a-adjust. Ito ang pinakamasakit na bahagi. Ang taong sanay sa kontrol ay nagiging sariling gwardiya. Sa sandaling matutunan mong umayon para lang maiwasan ang sakit, hindi mo na kailangang ibilanggo. Ikaw na ang maglalagay ng rehas. Upang mabasag ito, kailangan mong unawain ang mechanics ng decision loop. Kapag nagdedesisyon ka, laging may 3 layer, emosyonal, lohikal, at panlipunan. Ang manipulator ay kumikilos sa 3 ito sabay-sabay. Una, ginagamit niya ang emosyon mo. Ginagawa kang magmadali o mag-alala. Pangalawa, binabago niya ang lohika sa pamamagitan ng pagbibigay ng false reasoning. Ginagawa ko lang to para sa atin. At pangatlo, ginagamit niya ang panlipunang pressure. Lahat naman ginagawa to. Kapag sabay na nag-activate ang 3 ito, bumibigay ang karamihan. Isang cinematic scene, isang babae ang nakaupo sa harap ng telepono. Tumatawag ang taong nagpasakit sa kanya. Sa screen, nakasulat, "Gusto mo bang sagutin?" Simpleng tanong, 2 option, oo o hindi. Ngunit sa likod ng tanong na iyon ay nakatago ang daan-daang gabi ng guilt, pangungumbinsi, at takot na mawala. Sa sandaling pinindot niya ang oo, hindi iyon simpleng pagpili. Isa iyong pattern na nilikha sa loob ng maraming taon. Ganyan gumagana ang illusion ng kontrol.
Ang unang taktika para bawiin ang tunay na kontrol ay time separation. Kapag naramdaman mong pinipilit kang pumili agad, huwag kang sasagot. Sabihin mong, kailangan kong mag-isip muna. Sa bawat minutong inilalayo mo ang sarili mo mula sa emosyon, nabubura ang koneksyon ng pattern. Ang ikalawa ay decision auditing. Kapag nakagawa ka ng desisyon, tanungin mo, ito ba ay dahil gusto ko o dahil may gusto silang maramdaman ako? Kung ang sagot ay nakasentro sa kanila, hindi iyon desisyon, kondisyon iyon. Ang mga manipulator ay bihasa rin sa tinatawag na reciprocal illusion. Bibigyan kanila ng kaunting kalayaan para paniwalaing malaya ka. Parang amo na sinasabing, sige, ikaw ang bahala. Ngunit sa likod, sinusukat ang bawat galaw mo. Sa oras na gumawa ka ng mali, may babalik na parusa. Sa ganitong sistema, natututo kang pumili batay sa kung ano ang hindi makakapag-trigger ng galit nila, hindi batay sa kung ano ang tama. Ito ang dahilan kung bakit maraming tao ang nakakulong kahit wala namang selda. Ang countermeasure dito ay strategic unpredictability. Sa mga taong sanay na kontrolin ka, huwag mong ibigay ang pattern na inaasahan nila. Kapag alam nilang tatawag ka, manahimik. Kapag alam nilang mananahimik ka, magpadala ng mensahe. Sa bawat maliit na pagbabago, nawawala ang script nila. Hindi mo kailangang magpaliwanag. Sapat na ang pagiging hindi mahulaan. Ang kontrol ay nabubuhay sa prediksyon. Kapag hindi ka na kayang hulaan, nawawala ang kapangyarihan nila. Sa mas malalim na antas, ang ilusyon ng kontrol ay nakatali sa ego. Ang manipulator ay laging naniniwalang siya ang direktor ng kwento. Ngunit sa totoo sila rin ay mga bihag ng sariling takot. Takot mawalan ng direksyon, ng pag-ibig, ng kahulugan. Kaya't habang pinipilit nilang kontrolin ng mundo, mas lalo silang kinokontrol ng pangangailangan. Kapag nakita mo ito, nagiging madali silang basahin. Hindi mo kailangang lumaban. Kailangan mo lang makita na sila ay hindi malaya. Isang malakas na simbolo nito sa kasaysayan ay si Julius Caesar. Kapag nakamit na niya ang kapangyarihan, nagkunwari siyang nagbibigay ng kalayaan sa Senado, ngunit ang bawat boto, bawat mungkahi ay nasa ilalim ng kanyang impluensya. Iniwan niya ang ilusyon ng demokrasya para hindi magrebelde ang mga tao. At sa loob ng maraming taon, naniwala silang sila ang pumipili. Ngunit sa bawat desisyon, si Caesar pa rin ang huling salita. Ganito rin gumagana ang mga manipulator sa buhay mo. Magbibigay ng mga option, pero lahat ng daan ay papunta sa kanila. Upang makalaya, kailangan mong maunawaan ang pinakasimpleng katotohanan. Ang kontrol ay hindi totoo. Wala ni isang tao sa mundo ang may ganap na kontrol sa iba. Ang tanging kontrol na umiiral ay pansamantala at nakasalalay sa ilusyon. Kapag tinanggal mo ang atensyon mo, gumuho ito. Kapag hindi mo na pinaniwalaan ang kanilang frame, nawawala ang bisa nito. Kaya't ang pinakamalakas mong sandata ay hindi galit, kundi kawalang paniwala. Sa dulo, ang ilusyon ng kontrol ay parang tali na gawa sa usok. Kapag sinubukan mong putulin, mas lalo kang nalulunod. Ngunit kapag huminga ka at inalis ang paniniwala na may humahawak sa'yo, bigla mong mapapansing wala naman talagang tali. Ang mga manipulator ay mabubuhay lamang sa iyong paniniwala na kailangan mo sila. Kapag natutunan mong tumingin sa kanila bilang mga nilalang na puno ng takot at kawalan, nawawala ang kanilang anino. At sa sandaling iyon, sa mismong sandaling iyon, ikaw na ang tunay na malaya. Aralin 9, ang sining ng pagkasalamat. Paano ginagamit ng mga manipulator ang utang na loob bilang kadena ng isip at paano ito putulin ng walang gulo. Walang mas epektibong paraan para itali ang isang tao kaysa sa utang na loob. Hindi mo kailangang takutin siya, hindi mo kailangang utusan. Kailangan mo lang iparamdam na may utang siya sa'yo, emosyonal man, pinansyal o moral. Mula roon, kusang sisimulan ng isip niyang bayaran ito, hindi dahil sa obligasyon, kundi dahil sa konsensya.
Iyan ang perpektong bitag ng mga manipulator. Ginagawa nilang kabaligtaran ng kabaitan ang kabaitan. At kapag ikaw ay nahulog, mararamdaman mong mali ang umalis kahit tama. Ang unang senyales ng ganitong uri ng kontrol ay conditional generosity. Ang manipulator ay nagbibigay ngunit laging may kondisyon. Hindi nila ito sinasabi ng direkta, ngunit nararamdaman mo sa bawat kilos. Tinulungan kita noon, di ba? Kung hindi dahil sa akin, nasaan ka na kaya? Ginawa ko naman lahat para sa'yo. Ang mga salitang ito ay hindi pa utos, pero may bigat na mas mabigat pa sa utos. Dahil sa ilalim ng mga iyon ay may mensaheng hindi kailanman sinasabi. May utang ka sa akin at hindi mo ito kailanman mababayaran. Sa psikolohiya, ito ay tinatawag na emotional debt cycle. Kapag may nagbigay sa atin ng malaking kabutihan, nagiging hindi balanse ang relasyon. Natural sa tao ang gustong magbalik, ngunit sa mga mapanlinlang, ginagamit nila ito para manatiling nasa itaas. Pinapalakas nila ang utang at pinipigilan ang bayad. Halimbawa, kapag sinubukan mong tumulong pabalik, sasabihin nilang, hindi ko yan kailangan, gusto ko lang maging mabuti. Ngunit sa oras na hindi mo nasunod ang gusto nila, biglang lalabas ang dating kabutihan bilang sandata. Sa puntong iyon, ang utang ay hindi na emosyon, ito ay kadena. Ang pinakamatinding halimbawa nito ay makikita sa mga relasyon na puno ng guilt. Ang isang tao ay nagdurusa sa ideya na dahil sinaktan ko siya noon, kailangan kong bumawi. Ngunit ang manipulator ay hindi gustong bumawi ka. Gusto niyang manatili kang nagbabayad. Ang bawat maliit na kabutihan ay ginagawang alaala ng utang, paulit-ulit na ipinapaalala upang manatiling sariwa. Kapag sinabi niyang, wala naman akong hinihingi, iyon ang senyales na hinihingi niya ang lahat. Ang unang paraan para mabasag ito ay redefinition. Sa bawat utang na ginagamit laban sa iyo, ibalik ang kahulugan sa neutral na forma. Sabihin sa sarili mo, tumulong siya dahil kaya niya, hindi dahil dapat kong isuko ang sarili ko. Ang tunay na kabutihan ay walang invoice. Kapag ang bawat pabor ay may resibo, hindi iyon tulong, transaksyon iyon. Kapag nasanay kang tanggapin na hindi mo kailangang magbayad ng walang hanggan, unti-unti mong makikitang bumabagsak ang kapangyarihan ng utang. May isa pang mapanlinlang na bersyon, emotional martyrdom. Ito ay kapag sinasadyang magpakasakit ang manipulator upang makakuha ng moral na leverage. Hindi mo alam kung ano ang tiniis ko para sa'yo. Kahit sakit na ako, pinili kong manatili. Sa mga linyang ito, hindi sila humihingi ng simpatiya. Humihingi sila ng kapangyarihan. Ginagamit nila ang kanilang paghihirap bilang sandata ng guilt. Kapag naniwala kang may utang ka sa kanilang sakripisyo, mawawala ang kakayahan mong magtakda ng hangganan. Isang cinematic scene. Isipin mo ang isang silid na tahimik, isang ilaw lang sa gitna. Isang babae ang nakaupo, may hawak na kahon ng mga lumang alaala. Sa bawat larawan, may boses na bumabalik. Kung hindi ako, sino pa? Ako lang ang nagtiis sa'yo. Walang ibang tatanggap sa'yo. Sa bawat echo, unti-unti siyang napapayuko hanggang sa ibinaba niya ang kahon, tumayo at nagsabing, tama na. Sa sandaling iyon, ang boses ay huminto. Iyon ang simbolo ng pagbabalik ng kontrol. Kapag natutunan mong pakinggan ng walang utang, ang pangalawang paraan ay reciprocity reset. Kapag may taong laging nagbibilang ng ginawa niya, huwag mo siyang tapatan sa parehong laro. Sa halip, putulin ang cycle sa pamamagitan ng pagkilala ng kalmado. Salamat sa ginawa mo, pero hindi natin kailangang gawing sukatan yan. Ang mga manipulator ay umaasa sa emosyonal na reaksyon. Kapag binigyan mo sila ng neutral na tono, nawawala ang drama na pinapakain ng ego nila. Maging maingat din sa collective debt. Ito ang anyo ng utang na ginagamit ng mga grupo, pamilya o organisasyon. Utang mo to sa amin. Kinalimutan mo na ba kung sino ka?
Ginagamit ito para itali ang iyong identidad. Ngunit tandaan, ang pag-ibig o pagkakakilanlan na ibinabatay sa utang ay hindi totoo. Kapag tinanggal mo ang ideya ng obligasyon, makikita mong wala naman talagang koneksyon kundi manipulasyon. Sa negosyo at politika, ang utang na loob ay ginagamit bilang tahimik na kontrata. Tandaan mo kung sino ang tumulong sa iyo. Sa sandaling marinig mo ito, maging mapagbantay. Dahil ang bawat ganitong paalala ay paglabag sa mismong diwa ng kabutihan. Kapag ang isang pabor ay may kasamang alon ng guilt, hindi ito regalo. Ito ay pang-akit. Ngunit paano kalalaya ng hindi nagiging marahas o mapagmataas? Ang sagot, grateful detachment. Pwede kang magpasalamat ng totoo habang hindi tinatanggap ang bigat ng utang. Sabihin mong, salamat sa tulong mo noon, malaking bagay yon, pero ngayon kailangan ko nang tumayo sa sarili kong paa. Sa ganitong paraan, hindi mo sinisira ang relasyon, pero hindi mo rin pinapayagang gamitin ito bilang kadena. Sa mas malalim na antas, kailangang maunawaan mong ang utang na loob ay emosyonal na enerhiya. Kapag pinanghawakan mo ito ng matagal, nagiging stagnant ito, bumibigat. Ngunit kapag pinalaya mo ito sa pamamagitan ng pagtanaw ng pasasalamat ng walang takot, nagiging daloy muli. Kapag hindi mo na kailangang bayaran, doon mo lang mararamdaman ang tunay na halaga ng ginawa sa'yo. Isang historical na halimbawa, si Cleopatra ay mahusay sa paggamit ng utang na loob bilang sandata ng pamumuno. Kapag may kalabang nais niyang gawing kakampi, hindi niya ito binabantaan. Sa halip, magbibigay siya ng regalo, suporta o proteksyon. Pagkatapos, mananahimik. Ang katahimikan na iyon ang pinakamalakas na anyo ng kontrol dahil ang kabila ay kusang nagbabayad. Ang kanyang mga kakampi ay hindi kailanman pinilit, ngunit lahat ay tumitingin sa kanya bilang may utang. Iyon ang dahilan kung bakit kahit malayo siya, nananatili ang kapangyarihan niya. Ngunit maaari mong baliktarin ito. Sa halip na maging biktima ng utang, gamitin mo ang prinsipyo nito sa kabutihan. Kapag tumulong ka, huwag mong ipaalala. Kapag tinulungan ka, huwag mong ikulong ang sarili sa utang. Ang tunay na lakas ay nasa kakayahang tanggapin ng may galang at magpatuloy ng walang takot. Dahil sa huli, ang pinakamalakas na tao ay hindi ang marunong maningil, kundi ang marunong magpalaya. Kaya sa tuwing may magpapaalala ng ginawa nila, ngumiti at sabihin sa sarili, ang kabutihan ay hindi transaksyon. Ito ay sandali ng pag-ibig na natapos na ang misyon. At kapag natutunan mong bitawan ang bigat ng utang, wala nang sino man ang makakagamit ng iyong puso bilang kulungan. Ang tunay na kalayaan ay hindi sa hindi pagkakaroon ng utang, kundi sa hindi na kailangang patunayan na bayad ka na. Aralin 10. Ang manipulasyon ng pagpapatawad. Paano ginagamit ng mga manipulator ang kabutihan upang makabalik sa iyong isip at paano isarado ang pintuan ng walang kasalanan. Ang pagpapatawad ay isa sa pinakamataas na birtud ng tao. Ngunit sa kamay ng isang manipulator, nagiging susi ito ng pagbabalik. Sa sandaling napatawad mo sila, babalik sila na parang wala nang nangyari. Hindi dahil nagbago sila, kundi dahil alam nilang ang kabutihan mo ang pinakamadaling gamitan. Iyon ang pinakamasakit na katotohanan. Ang mga taong may purong puso ay madalas nauulit na nasasaktan, hindi dahil mahina sila, kundi dahil ginagamit laban sa kanila ang kanilang kabutihan. Ang unang senyales ng ganitong kontrol ay selective remorse. Ang manipulator ay marunong umiyak, humingi ng tawad, at magsalita ng mga salitang tila mula sa puso. Ngunit kung susuriin mo, hindi sila humihingi ng tawad dahil sa ginawa nila. Humihingi sila ng tawad dahil sa epekto nito sa kanila. Pasensya ka na kung nasaktan ka. Hindi nila sinasabing mali ako, sinasabi nila nakakaabala ang emosyon mo. Ang ganitong uri ng pagsisisi ay hindi tunay.
Ito ay tactical apology, isang paanyaya para muling buksan ang pintuan. Ang cycle of forgiveness ay isang psikolohikal na pattern. Pagkakasala, pagsisisi, pangako, ginhawa, pag-ulit. Sa bawat ikot, lumalalim ang attachment. Bakit? Dahil ang pagpapatawad ay may chemical reward. Kapag pinatawad mo ang isang tao, naglalabas ang utak ng oxytocin, parehong hormone na nag-uugnay sa pag-ibig. Kaya kahit ikaw ang nasaktan, mararamdaman mong konektado pa rin kayo. Alam ito ng manipulator. Kaya kapag naramdaman nilang lumalayo ka, hindi sila lalaban. Lalapit sila ng marahan, magpapakita ng lungkot at hihintayin kang ikaw ang bumukas ng pinto. Sa kasaysayan, ito ang parehong estratehiyang ginamit ni Cleopatra sa kanyang mga dating kalaban. Hindi niya pinapatay ang lahat ng tumalikod sa kanya. Ang ilan ay pinatawad niya, hindi dahil sa awa, kundi dahil sa kapangyarihang dala nito. Sa sandaling mapatawad sila, utang nila sa kanya ang ikalawang pagkakataon. At iyon ay mas matindi kaysa parusa. Sa ganitong paraan, ginamit niya ang kabaitan bilang trono. Ang parehong mekanismo ang ginagamit ng mga modernong manipulator. Hindi sila humihingi ng kapatawaran para sa kalinisan ng budhi, kundi para sa pagbabalik ng access. Upang mapigilan ito, kailangan mong maunawaan ang pagkakaiba ng dalawang anyo ng pagpapatawad. Closure forgiveness at door forgiveness. Ang una ay tahimik at panloob. Ipinapatawad mo hindi para tanggapin muli, kundi para palayain ang sarili. Ang pangalawa ay ang delikado. Ito ang pagpapatawad na may pagbubukas. Kapag binigyan mo ng access ang taong hindi nagbago, binigyan mo siya ng bagong pagkakataon para wasakin kang muli. Ang tunay na pagpapatawad ay hindi pagbabalik. Ito ay pagtatapos. Ang mga manipulator ay bihasa rin sa guilt manipulation. Kapag hindi mo sila pinatawad, sasabihin nilang, akala ko mabait ka o akala ko spiritual ka. Ginagamit nila ang imahe mo laban sa'yo. Kapag napilit kang patunayan ang kabaitan mo, talo ka na. Ang kabutihan na pinapatunayan ay kabutihang nawawala. Kaya sa sandaling may gumamit ng moralidad laban sa'yo, tandaan, hindi mo kailangang maging santo para maging matino. Isang cinematic scene. Isipin mong isang babae ang naglalakad sa lumang bahay kung saan siya nasaktan. Sa sahig, nakakalat ang mga sulat ng dating pagmamahal. Dumampot siya ng isa, binasa, at ngumiti ng malungkot. Sa halip na sunugin, inilagay niya ito sa kahon at isinara ng marahan. Walang galit, walang kirot, pero may pinto na isinara. Magpakailanman. Sa background, maririnig ang tinig ng dating boses humihingi ng tawad. Ngunit sa huling frame, ang tinig ay nagiging hangin. Iyon ang simbolo ng tunay na pagpapatawad. Tahimik pero tuluyang kalayaan. Ang pinakamabisang depensa laban sa manipulasyong ito ay boundary forgiveness. Ibig sabihin, pinapatawad mo para sa kapayapaan, ngunit hindi mo ibinabalik ang access. Kapag bumalik ang taong minsan nang sinira ang tiwala mo, ang tamang sagot ay hindi oo o hindi. Sabihin mong, wala akong galit pero wala na rin akong espasyo. Ang mga ganitong salita ay parang pader na gawa sa liwanag. Malinaw, kalmado, hindi na mababasag. Sa mas malalim na antas, ang manipulator ay umaasa sa moral confusion. Gagamitin nila ang mga konsepto ng pag-ibig, kapatawaran at kabaitan upang pagdudahan mo ang sarili mong kabutihan. Kung totoo kang mabuti, bakit di mo ako mapatawad? Ngunit tandaan, ang pagpapatawad ay hindi palaging pagbabalik ng relasyon. Ang kabutihan ay hindi ibig, sabihing bulag. Ang tunay na kabanalan ay kakayahang magsara ng pinto ng walang galit. Sa larangan ng neurosciensya, kapag pinatawad mo ng walang closure, nananatili ang emotional imprint. Ibig sabihin, kahit wala na ang tao, dala mo pa rin ang pattern. Kapag may bagong pumasok sa buhay mo, nadadala mo ang parehong reaksyon.
Kaya't kung nais mong maging malaya, kailangan mong tapusin ang pattern, hindi lang ang tao. Ang pagpapatawad ay hindi simpleng salita. Ito ay emosyonal na detachment. Isang mas malalim na halimbawa ay mula kay Marcus Aurelius na minsang nagsabi, ang pinakamataas na anyo ng lakas ay ang pagpapatawad na may hangganan. Alam niyang hindi mo kailangang maging galit para maging matatag. Ang tahimik na pagtanggi ay mas makapangyarihan kaysa sa sigaw. Kaya't sa bawat paglapit ng taong minsan nang ginamit ang kabaitan mo, ngumiti at sabihing, pinatawad na kita, pero tapos na ang kabanatang yon. Ang huling leksyon dito ay ito. Ang pagpapatawad ay hindi utang. Ito ay regalong ibinibigay mo sa sarili. Kapag natutunan mong patawarin ng hindi bumabalik, lumilikha ka ng espasyong kayang punuin ng bagong kalinawan. Hindi mo kailangang magpaliwanag. Hindi mo kailangang ipagtanggol ang desisyon mo. Ang katahimikan ay sapat na. Dahil sa dulo, ang manipulator ay hindi talaga takot mawala ka. Takot silang mawalan ng access sa iyong puso. Kaya't kapag dumating ang sandaling muli silang kumatok, huwag mong isara ang pinto ng may galit. Isara mo ito ng may ngiti dahil alam mong sa wakas, ikaw na ang pumipili ng sino ang makakapasok. At sa sandaling iyon, ang pagpapatawad ay nagiging sandata, hindi para saktan kundi para protektahan. Dahil wala nang mas makapangyarihan kaysa sa taong marunong magmahal, magpatawad at magtakda ng hangganan. Ang mga aral na iyong natutunan hanggang ngayon ay hindi lamang tungkol sa pagkilala sa mga manipulator, kundi tungkol sa pagtingin sa sarili bilang nilalang na may ganap na kamalayan. Sa bawat leksyon, tinanggal natin ang isa sa mga maskara ng kontrol. Ang pang-emosyon na paglusob, ang ilusyon ng empathy, ang framing, ang takot, ang utang na loob, at sa huli, ang pagbabaluktot ng kabutihan. Ang lahat ng iyon ay umiikot sa iisang prinsipyo. Ang tunay na kontrol ay umiiral lamang kung pinapayagan mo. Kapag natutunan mong makita ang mga galaw sa likod ng salita, ang mga subtext sa likod ng ngiti, at ang mga intensyon sa likod ng pagmamalasakit, nawawala ang kapangyarihan ng sinuman sayo. Dahil ang liwanag ng kamalayan ay walang kayang talunin ang dilim ng manipulasyon. Ngunit higit sa lahat, dapat mong maunawaan na ang kalayaan ay hindi emosyonal na pader. Ito ay malay na pamumuhay. Hindi mo kailangang maging malamig o mapag-isa para maprotektahan ang sarili. Ang kailangan mo ay clarity. Kalinawan sa kung sino ka, kung ano ang mahalaga sa'yo, at kung hanggang saan ang hangganan mo. Kapag malinaw ang sarili mong direksyon, kahit gaano katalino ang manipulator, wala siyang mahahawakang konteksto dahil ang utak nila ay nabubuhay sa reaksyon at ang katahimikan mo ay pumapatay sa kanilang script. Isang huling cinematic na larawan. Isipin mong nakatayo ka sa gitna ng isang lumang teatro. Sa paligid mo, may mga anino ng mga taong minsan mong pinaniwalaan. May humihingi ng tawad, may ngumungiti, may lumalapit. Sa una, ramdam mo pa rin ang bigat ng emosyon. Ngunit habang isa-isang nawawala ang ilaw, nakikita mong wala silang laman. Mga projection lamang sila ng mga aral na natutunan mo. At sa sandaling iyon, tumigil ang musika, umilaw ang spotlight at ikaw na lang ang naiwan sa entablado. Walang takot, walang galit, tanging katahimikan ng isang taong marunong nang pumili kung sino ang papasok sa kanyang mundo. Iyan ang huling antas ng lakas, ang pagiging hindi kailangang kontrolin dahil wala ka ng gustong pagharian. Ang taong tunay na malaya ay hindi nangangailangang patunayan na siya ay malaya, siya lang ay aware. At mula sa awareness na iyon, dumadaloy ang dignidad, ang kumpiyansa at ang tahimik na uri ng kapangyarihan na hindi kailangang ipakita. Sa mundo kung saan lahat ay nagmamadaling manakop ng isip ng iba, ikaw ang taong marunong manahimik at manindigan sa sarili. Iyon ang tunay na dominasyon. Ang pagiging buo kahit walang humahanga.
at ang kakayahang ngumiti kahit wala nang kailangang patunayan. Sa pagtatapos ng seryeng ito, tandaan mo ito, ang utak na marunong makakita ng pattern ay hindi na kailanman mabibitag ng parehong laro. Hindi mo kailangang maging perpekto. Sapat na ang pagiging mapagmasid, sapagkat ang pinakamakapangyarihang sandata sa mundo ay hindi karisma, hindi katalinuhan, at hindi ganda ng salita, kundi ang kakayahang manahimik habang ang lahat ay sinusubukang galawin ka. Ang kalma mong paghinga sa gitna ng kaguluhan ay patunay na ikaw na ang may kontrol sa sarili. Ngayon, sa bawat susunod na taong susubok pumasok sa iyong mundo, mapaglaro man, mapagmahal o mapanlinlang, hindi mo na kailangang magtago. Tumingin ka lang sa kanila ng diretso, ngumiti at isipin, alam ko ang laro. At sa sandaling iyon, ang kapangyarihang dati nilang ginamit laban sa iyo, ikaw na mismo ang magmamay-ari. Dahil ang sino mang marunong nang magbasa ng isip ng manipulator ay hindi na kailanman mabibihag muli.